Guys, magandang umaga, maayong buntag, buenos dias, at good morning Pilipinas at mga Pilipino saan man panig ng mundo. So pag-uusapan natin ang mga DDS, hindi yung Davao Death Squad DDS means Duterte diehard supporters o mga supporters, loyalists at fanatics ni dating President Duterte at mga Duterte family. So DDS ang pag-uusapan natin ngayon. So nung mga nakarang araw ay nag-aaway daw itong mga DDS vloggers, influencers at personalities. Bakit kaya sila nag-aaway? So una, meron kasing letter coming from KOJC at nagsabi sila na hindi mo na sila sasama sa mga rally ng Maisog. So, yung hakbang ng Maisog, yan yung ano nila, no? Parang political organization ng mga Duterte. So, di mo na sila sasama sa mga rally ng Maisog. Magpo-focus muna sila sa kanilang sekta, no? Sa mga activity nila at evangelical mission. So, tama nga naman, pero mag-focus muna, no? Kasi napabayaan na dahil sa kakarally nila. Imagine, halos araw-araw na sila nagrarally dyan sa Maynila, sa Davao man o saan man lugar sa Pilipinas. So mostly dyan sa Maynila nagrarally yung mga QGC kasama yung Maisog, kaya napabayaan yung kanilang sekta. So okay naman yun, no? Magpo-focus muna sila, kaso parang may tampo din, no? Sa panig ng QJC, mukhang nagtatampo sila dun sa mga leaders ng Maisog. Una dyan, bakit kaya? Una dyan, nung paparesto na si Kibuloy dyan sa QJC compound, ay nagkagulo yung mga tao. At saka dagsa na yung mga pulis Tapos, nanawagan sila noon nanawagan sila sa mga leaders na tulungan sila, no? Pero hindi nangyari. Siguro ang isip ng mga leaders, yung mga nasa Maisog man o sino man, na natatakot sila. Kung tutulungan nila yung QDC, baka makasuhan sila ng gobyerno or maaresto sila. So kaya natatakot sila. Kaya nagtatampo yung QDC dahil diyan. So, yung isa pa, bakit kaya, ang tanong, bakit kaya nag-aaway itong mga DDS vloggers? So, una dyan, siguro, merong sisihan. So, meron din sisihan. O, sisihan, no? Di mawala yan Pangalawa, pera. Pwede, pero meron hindi, no? Kasi, mostly, halos lahat siguro ng mga vloggers dyan, kumikita, no, sa kanilang pagbablog, pagko-commentary, di ba? Pwera na lang kung may sweldo ka sa pagiging vlog mo, or at hawak ka pa ng mga politician or kung sino man powerful na personality diyan. So pera pwede, pero pwede rin hindi. So ang pangatlo talagang dahilan kung bakit sila nag-aaway ay yung leadership, no? At saka hindi sila organized. So napapansin nyo guys na kalat-kalat sila, no? Merong Maisog, iba't ibang grupo yan. Merong Maisog, meron din Marcos Resign Movement, meron ding TAPS. Ewan ko anong mga ibig sabihin yan. So akala natin na unite sila, no? Pero watak-watak din pala sila, no? Mga grupo ng DDS. At saka magulo sila ngayon, no? At isa pa, napapansin ko ay meron din sa kanila na wala silang tiwala doon sa mga member na yung mga na budol daw. Yung mga dating loyalist na kagaya nila Vic Rodriguez, nila Glenn Chong at saka ni Marlica. So parang may ibang dyan na wala silang katiwa-tiwala dito kay Marlica, kay Attorney Vic Rodriguez
no? At saka yung mga loyalist na bumaliktad. Kasi sa tingin nila ay baka ano rin din yan, Trojan horse, no? Sa kanilang grupo. Si Marlica at si Banat Bay, hindi sila okay. Siguro bakit sila kumalas diyan sa kay BBM, 'di ba? Naghiwalay yung unit team. Then parang sila yung nauna na kumalas. Nung panahon nandun sila kay BBM, meron din silang hindi magandang ginawa doon lalo na yun si Attorney Vic Rodriguez, kaya napunta na naman siya doon sa Duterte. So ngayon may napala ba sila, no, sa pagkampi nila doon kay Duterte? So wala. So watak-watak sila. So ang pinaka problema diyan, guys, yung leadership at saka hindi organized yung kanilang grupo. So sa panig naman ng mga Duterte, wala silang pakialam dyan, no? Sabi na lang, bala na lang sila dyan na mag-away-away. So wala silang pakialam dyan sa mga vloggers. Ang mahalaga sa kanila ay yung political survival. So vloggers, bahala na kayo dyan. So yan yung tingin ko bakit nag-aaway yung mga DDS vloggers at personalities.